Hello, Pastor. Hayaan mong tanungin kita. Isang napakatuwirang talona. Ano ang ginagawa mo tungkol sa napakataas na bilang ng pagkamatay ng mga bagong mananampalataya sa espiritual? Maaring mabigat pakinggan iyon. Alam ko. Maaring iniisip mo, ano ba talaga ang ibig sabihin yan? Ang infant mortality rate ay ang bilang ng mga namamatay sa bawat 1,000 ipinanganak ng mga batang wala pang 1 taong gulang. Ngayon, isipin mo ito sa espiritual. Lahat ng ginagawa natin sa simbahan ay tumuturo sa bagong kapanganak. Kapag ang isang tao ay tinanggap si Kristo, siya ay ipinanganak na muli. Ang taong iyon ay isang espiritual na sanggol. Kaya ito ang tunay na tanong. Nasaan sila makalipas ang 1 taon? At sa totoo lang, nasaan sila makalipas ang 2 linggo? Sabihin nating may weekend revival ka o isang crusade. At ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos ng malakas. May mga taong lumapit sa altar at nagpasyang ibigay ang kanilang buhay kay Kristo. Maaring 30, 300 o gaya ng isang Billy Graham crusade, 3,000 kaluluwa. Napakalaking kagalakan ng sandaling iyon. Ang mga anghel sa langit ay nagdiriwang kasama mo. Sa Lucas 15, talata 10, sinasabi, "Gayun din naman, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos kapag ang kahit isang makasalanan ay nagsisisi." Ngayon, bilang isang espiritual na lider, ikaw ay may pananagutan na subaybayan ang mga kaluluwang ito. Dahil darating ang araw na ikaw ay mananagot. Sa Hebreo 13, talata 17, sinasabi, "Sundin ninyo ang inyong mga pinunong espiritual at magpasakop sa kanila, sapagkat binabantayan nila ang inyong mga kaluluwa bilang mga taong magbibigay sulit." Pero makalipas ang 1 taon, nasaan ang 30? Nasaan ang 300? Paano na ang 3,000? Ayon sa istatistika, 5 o mas kaunti ang natitira mula sa 30, 17% ang natunton, 83% ang nawala. 75 o mas kaunti ang natitira mula sa 300, 25% ang natunton, 75% ang nawala. Mas mababa sa 320 ang natitira mula sa 3,000. 11% ang natunton, 89% ang nawala. At walang nagsasalita tungkol dito. Tinanggap natin ang hindi dapat tanggapin. Pinagtiisan natin ang hindi dapat tiisin. Kinumbinsi natin ang sarili natin na wala tayong magagawa tungkol dito. Ngayon, ihambing mo ito. Afghanistan, 11%. Somalia, 9.4. Monaco, 0.018. Japan, 0.02. United States, 5.8. United Kingdom, 4.13. Nigeria, Congo, Angola, 7%. South Korea, France, Spain, Italy, mas mababa sa 1%. Kapag nakikita natin ang ganitong mga numero, nagiging reaksyon natin, ito ay isang krisis. Kung ito ay isang bansa, matagal nang nagdeklara ng national emergency. Pero sa simbahan, lumalampas ito sa napakalaking 75%. Ibig sabihin, 75% ng mga espiritual na bagong silang ay namamatay at bumabalik sa mundo bago umabot ng 1 taon. At walang nagsasalita tungkol dito, walang plano, walang estratehiya. Kaya ito ang problema. Kung tama ang pagkaunawa natin sa Biblia, ang kaligtasan ay kapanganakan.
Pero gumagawa tayo ng napakalaking pagkakamali. Ang issue ay hindi ang diablo, kundi kung ano ang hindi natin ginagawa. Ang bawat pisikal na sanggol ay may golden hour. Ang unang 60 minuto ay critical. Doon nagsisimula ang bonding. Doon nagsisimula ang pagpapakain. Ang agarang pagpapakain, lumilika ng koneksyon, lumilika ng buhay, lumilika ng kaligtasan. Pero sa simbahan, hindi ito nangyayari. Walang pagpapakain, walang sistema, walang plano. Pinauwi natin sila na walang dala. 2, 3, kahit 7 araw bago sila mapakain muli. Maisip mo ba ang isang tunay na sanggol na hindi kumakain ng ilang araw? Hindi mo maisip dahil ito ay ikamamatay. Ito ang ginagawa natin sa loob ng maraming taon. Ito ay dapat matigil na ngayon. Sa loob ng 30 taon, si Joseph D. Perry ay pasan ang bigat na ito. Isang dating pastor, mayakda at tagapagtatag ng Boys to Men, Girls to Women na nakabase sa California. Nananalangin, naghahanap sa Diyos para sa kasagutan. At sa wakas, nagsalita ang Diyos. Isang estratehiya, isang blueprint para lutasin ito. At ito ang katotohanan, hindi dahil hindi naabot ng simbahan ng mga tao, kundi hindi natin sila napapanatili. Ito ay dapat matigil na ngayon. Kaya tinatawag ko ang bawat pastor, bishop, archbishop, prophet, prophetess, evangelist at anuman ang iyong titulo bilang spiritual na leader. Ito ay isang krisis at nasa harap mo lang ito. Maging totoo tayo. Ang mga tao ngayon, lalo na ang mas batang henerasyon, ay ayaw nang umupo ng isang oras na nakikinig. Hindi dahil ayaw nila sa Diyos, kundi hindi na sila nakakakonek sa format. Kaya paano natin sila maabot sa bahay kung ang buhay nila ay nasa phone? YouTube, TikTok, my clean video format. Iyan ang mundo nila. Kaya bakit ginagawa pa rin natin ang pareho? Narito ang solusyon. First Steps, Believer's Training Kit. Ito ay isang sistematikong step-by-step na discipleship, isang aklat na may kasamang guided videos na dinisenyo para sundan ng mga bagong mananampalataya sa bahay, mula sa sandaling sila ay ipinanganak na muli hanggang sa sila ay bumalik sa iyong simbahan. Gamit ang video, maaari kang mag-discipleship sa paraang tunay na nakaka-connect. Tinutulungan ka ng first steps na agad mabago ito. Iskan lang ng mga bagong mananampalataya ang QR code at agad magsisimula ang pagpapakain. Ang kanilang golden hour ay napoprotektahan. Uwi sila ng tahimik, pipindot ng play at agad na mapapakain ng Diyos. Lagi silang mapapakain. Ng salita ng Diyos hanggang sa sila ay bumalik. At ito pa ang pinakamaganda. Ito ay maaaring i-customize para sa iyong simbahan. Ang iyong pangalan, ang iyong pamumuno, ang iyong vision ay maisasama sa karanasan. Subukan mo. Ito ay napaka-epektibo. Binabago nito ang buhay. At matatapos nito ang krisis na ito. First Steps. Dahil ang pag-akay ng mga kaluluwa ay simula lamang, ang paghubog sa kanila, ang tunay na misyon. Maaari kayong mag-email sa info@firststepskit.org.